Good afternoon sa lahat. Meron akong ibabagi sa inyo na ito ay bago. Magaganap sa bansang Middle East. Ito ay nagbibigay na ng babala. Another babala si President Trump. Within 48 hours ay lulusob ang bansang Amerika. Ito ay katuwang ng Britain, Japan, Netherlands, France, ano pa ba? UK. At saka basta anim na bansa. So ito ang Iran, ang babawala naman ng Iran. Gagamitin nila yung missiles na ibinigay ng North Korea. So itong bomba na ito ay sabi ng North Korea, ito ang bomba ay hindi kaya daw salagin ng kahit anong missiles. At hindi kaya proteksyonan ng ating Panginoon ang pinsala daw ng kanilang bomba. So kahit ang Diyos daw ay hindi daw kaya magsalag sa kanilang mga missiles na gagamitin ng Iran laban sa 5 bansa na pasabugin ng Iranian ng IRGC ang bomba na ito sa 5 bansa. Ito ay Jordan, Saudi, UAE, Dubai, Qatar, Bahrain, at saka Kuwait. So sabi ni Trump, gagamit ang Amerika ng nuclear bomb. Ito nang delikado na mangyayari. So ang advice ko lang sa mga OFW dyan sa Middle East ay umalis na kayo. Within 48 hours wala na kayo dyan. Kasi ito ay matinding mangyayari pa. So ayaw ng Iran makipag peace talk sa Amerika. Handa daw sila lumaban kahit ilang taon. So kung mangyari man ito, wala na, finish na talagang ating mga langis. So pasusubugin nila ang lahat ng mga may konektado sa mga langis. At baka posible na madadamay pa ang Pilipinas. So siyempre pinahintulutan ng Iran na dumaan ang barko ng Pilipinas, dumaan sa bansang Iran sa Strait of Hormuz. Pero itong mga babala ay matindi pang magaganap. Sinasabi ko na yan noong nakarang linggo ata o 2 linggo. Sabi ko itong gira na ito ay mas malala pa ito. Ang ginamit naman na bomba sa sa Israel ay cluster bomb. So ngayon matindi ang pinsala sa Israel. So kailanman nagsabi din ng Israel. Sabi niya na ang ating Panginoong Hesus Kristo daw ay walang advantage daw kay Genghis Khan. Si Genghis Khan ito ay warrior emperor ng Mongolia. So biglang naglalabasan ng mga itim na uwak. So yun na ang nangyari. Dahil sa wala ng tiwala ang President Netanyahu sa Panginoon. So mas believe pa siya sa kay Genghis Khan, itong hari, emperor ng Mongolia. So yan ang nangyari ngayon sa Israel. Wala na ang magproteksyon
ang Panginoon sa kanilang bansa, sa Israel. So wasak-wasak ngayon ang mga building ng mga Iran, ng Israel. Cluster bomb kasi ang ginamit. So isang bomba lang ang pinalipad, pero ang warhead niya nasa 50. So hindi kaya salagin ng lahat ng interceptor ng missiles ng Israel. So mayroon talaga lulusot talaga. So naka-divide kasi sa 50 bomb. Ang 1 bomb naging 651 bomb na. So itong missiles naman na gagamitin ng Israel, ng Iran ngayon, pasabugin ang 5 bansa. Lahat ng mga tulay, lahat ng mga konektado ng mga infrastructure ay gaganti ang Israel, ang Iran pala sa IRGC sa gagawin ng Amerika. So how many times na nagbigay ng palugit ang Amerika na idaan na lang sa tigil putukan, pero ayaw pa rin, naging matigas pa rin. Gaya nangyari noon sa Japan, Nagasaki, Hiroshima. Baka yan ang mangyayari sa kanila. So imagine na lang natin kung gaano kalaking pinsala, ilang kilometer ang aabutin ng bomba na ito kung sakali papasabog. So kailangan lahat ng mga OFW ay magpa-repatriate na kayo hanggang maaga pa. Simulan nyo na ngayon, hanggang ngayon. Huwag nyo na paabutin sa 48 hours. Kasi mas malala ang mangyayari sa Middle East. So kung hindi kayo naniwala, nasa inyo na yan. Basta ako nag-abiso sa inyo. Noon pa ako nag-abiso. Sabi ko, lisanin nyo muna ang Middle East. Babalik na lang kayo kung mag-peaceful na. So dahil ito ay nalaman din ng Iran na ang lahat ng mga Arab nation ay nagkakaisa laban sa Islamic regime. So galit na rin ang mga ibang bansa sa Middle East. Kaya ito ay nag-anunsyo ang Iran na pasabugin ng Israel ang lahat, ng Iran, IRGC, ang lahat ng mga pasabugin nila, mga tulay, mga oil facilities, lahat. So nagpulong din ang mga NATO allies at saka America allies. So nag-usap-usap sila, Japan, Netherlands, UK, France, ano pa itong ibang bansa, basta anim yan, 6 nga bansa. Italy, kasamang Italy. So abangan natin kung anong malala pang mangyayari. So ito na siguro ang pag-collapse talaga ng mga oil. So wala na tayong magagawa pag nangyari yan. Wala na, sira lahat ang mga oil facilities sa buong Middle East. So wala na tayong pagkukunan. Ang tanging paraan na lang dyan ay sa ibang bansa katulad ng Russia. Ganon din ang Russia, ibinubumba pa rin sila ng Ukraine. So ito si Zelensky ay tutulong daw sa UAE laban sa mga airstrike ng drone ng Iran. Kasi itong mga drone galing itong kamikaze galing sa Russia. So alam nila kung paano nila ipabagsakin ang mga drone ng Russia. Kasi natatalo ang Russia sa labanan doon sa Ukraine. Ang ginagawa ni Putin ay pinapunteriya nila yung mga tinatawag na mga civilian. So may missiles and drone attack din doon. So wasak-wasak din ang mga building ng Ukraine, pero ang Ukraine patuloy pa rin na naglumalaban. So matinding kaguluhan ito mangyayari. Wala na itong tigil. Aabot ata ito sa Indo-Pacific. So ganun din dito sa Indo-Pacific, mayroon din namumuong wigira na mangyayari sa Japan at saka sa China. So ito rin sa North Korea, alerto din sila.
At itong North Korea ay talaga maglalaban yan. At saka itong Taiwan. So ganun pa man, at maraming mga bansa din ayaw sa China. So nakatahimik lang lahat. Lalo na Australia, sasali yan. Kasi magkakalawak yung gira na yan. Strategic nila yan. Guguluhin nila Middle East at saka Asia para ma-divide ang pwersa ng Amerika. So ganun pa man, ang Pilipinas ay maraming bansa ang tutulong. So ang Germany talaga, isa na yan dyan. Japan, ganun din. So ito na. Baka hindi umabot ng 2027. Magkagira sa Indo-Pacific. So prepared tayo sa Pilipinas. So madadamay ang Pilipinas. Nakita ko na ito noong itong panaginip ko, I think sa May or April last year, 2025. Nandun ako sa Taiwan noon, nandito ako sa New Zealand, natutulog, nakapunta ako sa Taiwan, nakarating ako doon. Hindi ko alam kung bakit nakarating ako doon, at doon ko nakita ang mga missiles na 100 of missiles ang naglipad galing China. So, prepared Philippines. Indo-Pacific War is coming, or waving. Not only a Middle East. So World War III na talaga ito. Ito ay sa panahon ni PBBM na mangyayari. At sa panahon ni President Trump. The last president of the Republic of the Philippines, PBBM, and then the last president of the America, President Donald Trump. So maraming bansa ang maghirap, mag-collapse. Wala nang oil. So tanging makasurvive dyan ang bansang Pilipinas lang. So sa paggalugad ng mga langis, kaya walang stop yan ng gira sa Middle East, patuloy yan. Kasi ang Iran ay maraming mga supply ng mga missiles, mga drone, mga 2 million drones na yung na-produce nila eh. So ilan pa lang napasabog nila. So bukod pa sa mga suporta ng China at saka North Korea ng mga missiles. So malalang gira na mangyari. So kung may magbabalak na magpunta ng Middle East, ay huwag nyo na ituloy, baka masira ang buhay nyo. So yung mga OFW, Overseas Filipino Workers, na nandyan sa Middle East, dandahan na kayo umuwi. Huwag nyo na paabutin ng 48 hours. So ang babala ni Trump ay hanggang ano na lang. Sabi 48 hours, nag-extend. Pero mukhang nagbago at ang plano. So ang target talaga dapat April 22. Mag-atake sila sa Iran. Ito ay nuclear. Dahil matigas pa rin ang Iran sa kanilang mga prinsipyo. So prepared, OFW, Overseas Filipino Workers, please evacuate now in Middle East. So malala ang mangyayari na gira nung nakaraang gabi. Ay nakita ko mismo sa aking, nakapikit ako sa aking mata. Malaking bomba ang sasabog. So, ganun pa man, ang Amerika ay mayroon nakatago yan. O kaya, either itong Israel ay mayroon din mga nuclear na nakatago din. So, hinayaan na ng Israel na mawasak ang kanilang mga building. Especially mga civilian areas, ay yan ang binubomba ng Islamic regime. So, nabaliktad ang sitwasyon. Pero ito ay inayaan na ni Netanyahu. Pero gaganti ang Israel. Alam naman natin ang Israel ay hindi magpapautang yan. So ilalabas na nila yung hindi pa na nakita ng Iran na missiles. So mauwi ito sa nuclear.
nuclear na bomb. Kung sabi pa sa Amerika pa, the mothers of all bomb. So, prepared na lang tayo. Kung ano pang ating malalaang mangyari ito, gutom. Mawala ng langis, paralyzed buong mundo. Once na hindi maagapan ito. Parehas matigas ang IRGC. Ayaw sumurinder. Ang Amerika, ganun din. Alam naman natin, basta ang Amerika ang kumilos, ay talagang walang ano yan. Pag ginawa ng Amerika, gagawin talaga yan. So, ang ma-advise ko lang to all the any kind of race, especially in Middle East area, please leave immediately Middle East country, Middle East region, because there I seen that they have, and I seen and I feel that they have a big bomb will be explode in Iran, Islamic regime. So how much, I don't know how big this bomb will be explode in Iran, or either Israel will attack also, or either Iran will be fired nuclear warhead. So prepared. You must leave immediately. Clock is ticking. So don't wait, because nothing happened, but this is the true will be happen in Middle East. So no one can survive if the nuclear bomb is explode in the city, especially the radiation of the nuclear, and then the powerful impact 50 kilometers away from the bomb, beside the perimeter of bomb. How is a big explosion. So prepared. So to all OFW, please leave immediately. So I'm serious, I'm not making a joke. So oil will collapse. Oil supply around the world will be collapsed. All oil facilities in Middle East will be exploded by Iran. IRGC will fire the nuclear, and also will the mothers of all bomb of America. So we don't know how long it's take, how long it's the widespread of the nuclear, the damage. So the building, houses, everything will be collapsed. So prepared. So this is a dangerous will be happen in Middle East. So the oil will collapse, the oil will stop, because no more oil in Middle East, will be fired by the missiles of Iran. And America also will fire the oil facilities of Iran, Islamic regime. So the Strait of Hormuz will close, except only what country they will be passed on this Strait of Hormuz. And also on the Red Sea, they will close. And then the Houthi will be fired. Any ship will be entered on that area. So you know the proxy war of Houthi is the Islamic regime is Houthi. So not only underground offensive troops of America will be entered in the Iran. So they are the go signal
So mayroon lang magpipindot. The post the bottom will go to Middle East, will go to nuclear war. Any country will trigger, I'm sorry, the oil will close, the oil will lose, everything will stop. Big famine are waving, and then big collapse of any country around the world will be affected of this nuclear bomb, will be explode, or by attacking by Iran, or attacking by Israel, or maybe the mothers of all the mothers of all bomb of America will be explode in Iran. So prepared. So we don't know how long it take the war. So Asia, Middle East, Western will be go to war. So prepared, Indo-Pacific, Asia area, Middle East area is prepared for the big war in Middle East, all out war. All the Arab nation against Islamic regime. So support to the America. So big problem will be facing all around the world, not only in the Philippines, not only on the New Zealand, not only somebody else, any country. And prepared also that they have a very strong earthquake coming in Middle East. Not only in Middle East, all around the world we can feel the very strong earthquake. Australia, Indonesia, Malaysia, especially Philippines. In Asia also. All around the world, the restore still going on. Flooding, earthquake, volcanic eruption, under the ocean, above the land, super hurricane, cyclone or typhoon, and also the earthquake, and they have World War III will be coming. Asia, in Middle East, Western. So prepared. So I don't know what will be happen around the world. So prepared the food, prepared water, prepared everything. So please, I advise all overseas, any kind of race in the Middle East, please evacuate now in Middle East before the big war will be happen again in Middle East. So you must leave and evacuate the Middle East area. Any kind of race, Filipino race or whatsoever, Chinese or Japan or whatsoever, any country in the Europe, you must advise your citizen or netizen to evacuate or repatriate immediately in Middle East. I seen in my dreams a long time ago, 2025, before the war coming in Middle East, big crater in the land, that they have a big explosion bomb in Middle East will be happen, will be collapse everything. So prepared. We don't know. American, they think what will be happen to that area and how many people will be died. But if Iran, they don't think
how much the damage, how much the death of people around the Middle East. They told IRGC no mercy will be happen. They want to revenge. They want to attack any countries around Middle East, and not only in Middle East, some other places. So prepared. So I advise to all my brothers, sisters, Filipino, overseas Filipino workers in Middle East, please, you must leave immediately in Middle East. Don't wait for the 48 hours. You must repatriate immediately. So Iran, they don't want to surrender to America. They want to war in America, any country. They are ready to die. So magdadamay sila. Damay na kung damay. So kung andyan ka pa sa Middle East, umalis ka na. Baka hindi mo alam kung saan ka pupunta kung sakaling sumiklab ang nuclear bomb. The mothers of all bomb. So, in Philippines, the Philippines, they don't want joint exploration oil in China. They changed their mind. Because, China is greedy. Everything they want it. Everything they want to grab it. So that's why the President PBBM, they changed their mind. His mind. They changed his mind. Not to join exploration oil in China. So other country can help. Don't trust China. China is not good. China, they don't believe in God. China is more greedy. They want expansion. They want to get everything that they need it. So, and also, we must be prepared in the Pacific War. So, thank you. Have a nice day. God bless you all. Repent in God and believe in God. This years is a years of the tears. So, marami pang mangyayari, kaguluhan. Gira, piste, gutom, lindol, bagyo, baha, sunog, sakit, volcanic eruption, tsunami. So, especially Philippines, be prepared for the strong earthquake coming. Mindanao, going up, Visayas and Luzon. So, this is connected by the oil under the ground and then under the ocean. This is connected in Middle East war. So, Middle East, magkakagira, pero magkakaroon ng lindol. Ito ay pagkawala at pagkawasak ng mga tuburan ng langis, magsasara lahat at ilalabas sa bansang Pilipinas. Doon na lalabas ang mga langis, lahat na langis lalabas na sa bansang Pilipinas. So kukunin na ng Panginoon at ibigay na sa tamang area kung saan ilalantad, ilalabas. So the apple of the eye of around the world is Philippines. Can save the world. So PBBM will be a prime minister this coming June. We will be win for the election for higher votes.
for the United Nations Council, International Council. So thank you. Have a nice day. So God bless you all and be prepared. Always repent in God and believe in God. Thank you. Bye. Maraming salamat. Magandang araw, magandang umaga o magandang gabi saan man tayo napalop ng buong mundo. So ipopost ko ito sa YouTube, sa Facebook at saka sa aking TikTok. Thank you sa lahat at pakikinig. So seryoso ito. Hindi ako nagbibiro na kumbaga I'm not warning para na magpanik ang mga tao. I don't want to be panic all the people, but this is a reality will be happen. Oil will be collapse. All around the world will be affected for oil shortage around the world. So bye bye. Hasta la vista.